Magbigayan sa bawat isa, ang tunay na diwa ng araw ng Pasko. Ano ang unang pumasok sa isip mo kapag Pasko? Regalo, handaan, ilaw, at musika? O tanungin natin ang mas malalim. May naibigay ka na bang hindi nabibili ng pera? Tulad ng pagmamahal, oras o malasakit. Sa panahon ng Pasko, madalas tayong abala sa pagbili ng paghahanda at paghabol sa perpektong selebrasyon. Pero minsan, sa sobrang dami ng ginagawa, nakakalimutan natin ang pinaka-ugat ng Pasko, ang magbigay sa bawat isa. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Brother Dave. At sa podcast na ito, pag-uusapan natin kung bakit magbigayan sa bawat isa ang tunay na diwa ng araw ng Pasko at kung paano natin ito maisa sa buhay. Hindi lang minsan sa isang taon, kundi araw-araw. Ang Pasko hindi lang paggunita ng kapanganakan ni Jesucristo. Ito ay pagdiriwang ng dakilang pagbibigay ng Diyos sa sangkatauhan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil minahal niya tayo. Ang tunay na diwa ng Pasko ay makikita sa mga pusong handang magbigay at maglingkod. Pag tayo ay nagbibigay, maliit man o malaki, tayo ay nagiging mas katulad ni Kristo. May isang batang lalaki na walang perang pambili ng regalo sa kanyang ina. Sa halip na maglinis siya ng bahay, naglinis siya ng bahay, nagigib ng tubig at gumawa ng simpleng sulat. Nang matanggap ito ng kanyang ina, siya ay napaiyak. Hindi dahil sa halaga, kundi dahil sa pusong nagbigay. Doon natin makikita na ang pinakamahalagang regalo ay hindi nakabalot sa papel, kundi nagmumula sa puso. Tulad na nakasulat sa Gawa chapter 20 verse 35, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Hindi sinabi ng banal na kasulatan na mas masaya ang tumanggap, kundi mas mapalad ang magbigay. Ang Pasko, tinatawag tayo ni Kristo na maging tagapagbigay ng liwanag sa buhay ng iba. Isipin natin ang mga pastol sa kapanganakan ni Jesus. Wala silang dalang regalo, pero ibinigay nila ang kanilang oras, pagsamba at patotoo. At ang mga pantas, naghandog ng ginto, kamanyang at mera. Hindi lang material ang halaga nito, kundi pagkilala kay Kristo bilang hari at tagapagligtas. Noon, kahit kaunti ang handa sa Pasko, masaya ang salo-salo dahil sama-sama. May kapitbahay na nag-aabot ng ulam, may batang kumakatok para magmano, may tawanan kahit simpleng pagkain. Hindi perpekto ang Pasko noon, pero totoo ang diwa ng pagbibigayan. Ngayon masing grande ang selebrasyon, pero mas marami ang nalulungkot. May mga pamilyang hiwa-hiwalay, may mga taong mas gustong mag-isa, may mga pusong sugatan. Ito ang mga panahong kailangan natin na mas maging mapagbigay, hindi lang sa regalo kundi sa malasakit. Ang magbigayan sa Pasko ay hindi sukatan ng halaga, hindi kompetisyon, kundi pagpapahayag ng pag-ibig. Alam nyo, kapag naglilingkod tayo sa kapwa, nagiging kasangkapan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Gusto ng Ama natin sa langit na malaman natin na ang pagbibigay ay paraan ng pagsamba
Ang pagmamahal ay ipinapakita sa gawa. Ang Pasko ay paalaala ng kanyang dakilang kaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag tayo nagbibigay, binubuksan niya ang ating puso sa kagalakan. Isipin ang isang kandila na sinisindihan sa Pasko. Kapag ipinasa mo ang apoy sa iba, hindi nababawasan ang liwanag. Lalo pa itong dumadami. Ganyan ang pagbibigayan. Kapag ibinahagi mo, mas lalo kang napupuno. Hindi lahat ng kakayahang magbigay ng material na bagay. Pero lahat ay may kakayahang magbigay ng kabutihan. Isang ngiti, isang yakap, isang dasal. Minsan, iyon na ang hinihintay ng isang puso. May promesa ang Diyos sa atin na ating mababasa sa Lucas chapter 6 verse 38. Magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Ang pangako ng Diyos, ang pusong mapagbigay ay pusong pinagpapala. Ako po ay nagpapatotoo na ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi na sa regalo, kundi na sa pagbibigay ng ating sarili, gaya ng ginawa ni Hesukristo. Kung nais nating maramdaman ang tunay na saya ng Pasko, simulan natin sa magbigayan sa bawat isa. Ako nga pala si Brother Dave. Maraming salamat sa pakikinig. Naway dalhin natin ang diwa ng Pasko, hindi lang ngayong araw, kundi araw-araw. Lahat pong ito ay aking iniiwan sa pangalan ng kanyang anak na si Hesukristo. Amen.